Maayong adlaw mga higala, atong pagatun-an karon kung unsa man gayud ang tinuod nga nakasulat sa balaang kasulatan mahitungod sa dalan, sa kamatuoran ug sa kinabuhi. The way, the truth, and the life. Matod sa nakasulat sa New Testament sa Book of John, sa John chapter 14 verse 6, Yahushua or Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, miingon si Jesus o Yahushua nga siya daw ang the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father na walay maka-adto sa Diyos Amahan gawas pinaagi ka kaniya. So kinahanglang moagi kaniya kasi siya man kuno ang the way, the truth, and the life. So atong tan-awon sa ubang libro sa New Testament sa Book of John gihapon chapter 8 verse 12. Therefore Yahushua or Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall by no means walk in darkness, but possess the light of life. So, miingon si Jesus diri nga siya daw ang light of the world. So, siya di ang maghatag og kalamdag sa kalibutan. So, siya daw ang light. Karon, ato pong tan-awon ang ubang mga libro sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Mao kani ang nakasulat. And of him you are in Messiah, Yahushua or Jesus, who became for us wisdom from Elohim, righteousness also, and set apartness and redemption. So nagaingon diri nga si Yahushua, si Jesus ang Messiah, siya daw ang wisdom, ang righteousness, and set apartness and redemption of Elohim. So siya ang righteousness daw sa Elohim. Ug sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 nagaingon nga for he made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of Elohim. So pinagi daw kang Jesus, kang Yahushua o Yeshua mahimo daw tang righteous, pinagi ka sa kaniya kay Jesus. So atong tan-awon sa ubang libro sa Book of Romans chapter 3 verse 22, mao kini ang nakasulat. And the righteousness of Elohim is through belief in Yahushua Messiah or Jesus the Messiah to all and on all who believe, for there is no difference. So nagaingon diri nga kung mutuo ta kang Jesus or kang Yahushua, kang Yahushua, Yeshua, Yahawashai o sa padihang ngalan sa New Testament Messiah, mahimo daw tang righteous, makakuha tag baton tag righteousness. Kay ang righteousness of Elohim is true belief in Jesus the Messiah. So mao ni ang nakasulat sa New Testament. So si Jesus, miingon siya nga siya daw ang the way, the truth, and the life. Siya pod ang the light of the world. Ug karon siya ang righteousness of Elohim o righteousness of God. Karon atong tan-awon sa Hebrew Scripture o ang gitawag nilang Old Testament kung maiuyon ba kini sa narrative sa New Testament. So diri sa Book of Genesis sa chapter 26 verse 4 and 5, mao kini ang nakasulat. And I shall increase your seed like the stars of heavens, and I shall give all these lands to your seed, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Because Abraham obeyed my voice and guarded my charge, my commands, my laws, and my Torah. Ang Torah is the plural form of Torah.
Hebrew word Torah. Kani nga verse 4 and 5 mao ning giingon sa makagahom kang Isaac nga iyang i-bless ang iyang seed, ang iyang mga anak tungod sa gibuhat ni Abraham. So atong tan-awon unsa man ang gipasabot sa word nga Torah based sa Hebrew lexicon sa Strong Concordance number 8451. Ang Torah daw mao daw ang Decalogue or Pentateuch or ang laws. So sa uban ang Pentateuch mao ni ang gitawag nga first 5 books of the Old Testament or ang first or ang books of Moses. So mao kini ang Pentateuch. So kaning word nga Torah mas maayo kung atong tan-awon kung ano unsa may mas lawom nga gipasabot aning word. So ang Torah daw base kuno kani nagikan sa parent word nga yara, which is an action word. So based on Strong Concordance 3384, ang action word na yara ay ang ipasabotan is to flow or to throw, to point out. So atong tan-awon sa pinaka root word aning word nga yara. Sa ancient Hebrew, ang gigamit nila sa ilang mga text or kasulatan is pictograph. Yung letters nila is pictures or pictograph. So ang word nga yara, ang root word ani is ayar, which is composed of the Hebrew letters na yod at saka res. So ang pictograph ani is ang picture of a hand and picture of a man. So kung atong i-combine ni is it means hand of man. So in Hebrew perspective or in Hebrew mindset, dili sila parihas sa Western mindset which is more on abstract. Ang Hebrew mindset is more on concrete. So kung maingon tang hand of man, kung mogamit sila sa usa ka word nga ang meaning is based on hand of man or picture sa hand of man, atong tan-awon kung unsa man ang gipasabot based on Hebrew mindset sa hand of man. So based sa ancient Hebrew lexicon, ang hand of man is used for throwing. So it means flowing of water in a river or throwing of finger to show a direction to walk or live. So ang pasabot ti ay ani is ang hanuman in Hebrew usage or Hebrew perspective is more on pag-instruct, pagtudlo or tudlo og kanang direction or instructions. So based ani nga main ancient Hebrew root, diri nagikuha ang action verb nga yara, which means to throw or to point out. So from the word to throw or to point out, to instruct, di nagikuha ang word nga Torah. So there is a word nga yara, it means a throwing of the finger to show a direction to walk or live, the throwing of an arrow, the throwing down of water in rain. So it means to rain, to teach, to point the way one is to walk in life. So mauday ni ang gipasabot sa root word nga yara, which is mao ang root word sa Hebrew word nga gigamit sa Genesis chapter 26 verse 4 and 5 na Torah. So ang Torah di ay ang pasabot di ani is to teaching or to instructions, the direction one is to take in life. So
ang pasabot di ay ang Torah di ay mao din ni ang direction, ang instruction. So kung maingon tang Torah of Elohim or Torah of God, ang pasabot di ani is teachings or instruction gikan sa makagahom. So mao na ang pasabot sa Torah. So dili lang siya basically balaod or ang laws. So generally ang pasabot day sa Torah is instructions or direction. So gihatagan tag direction sa makagahom kung unsaon nato pag unsay atong sundon sa atong panginabuhi. So mao din ang Torah. So karon atong balikon ang giingon sa New Testament, ang giingon ni Jesus na I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So atong tan-awon kung unsa man ang tubag ani or unsa man ang giingon matud sa Hebrew Scripture. Kung miuyon ba ani ang Hebrew Scripture. So sa Psalms chapter 119 verse 1 nagaingon, Blessed are the perfect in the way who walk in the Torah of Adonai or ang Tetragrammaton which means he was, he is, and he will be. So pasabot ti ay sa Torah sa the way ang tinuod di nga kuan ang scriptural lang meaning sa the way is ang Torah, which is ang instruction sa makagahom mao ang the way, the perfect way. So karon mingon ang si Jesus nga siya daw ang the truth, ang kamatuoran. So atong tan-awon sa Hebrew Scripture kung unsa man ang nakasulat matud sa the truth. So sa Psalms 119 verse 142 nagaingon, Your righteousness is righteousness forever and your Torah is truth. So ang Torah day is maupod ang truth. Truth di pud ang Torah. So ang Torah is the way, ang Torah is the truth. So ang instructions, ang directions nga gihatag sa ato sa makagahom mao ang way, mao ang truth. So base na sa Hebrew Scripture. So atong balikon ang giingon sa ni Jesus sa New Testament. I am the life. So siya daw pod ang life. So atong tan-awon sa Hebrew Scripture kung unsa man ang ginaingon matud sa life. So sa Proverbs chapter 13 verse 14 nagaingon, The Torah of the wise is a fountain of life, turning one away from the snares of death. So ang Torah day pod is the fountain of life. So the life is the Torah. So ang Torah day is the way, the truth, and the life. Matud sa Hebrew Scripture, which is mauni ang message nga gipadangat gikan sa makagahom ngadto sa mga Israelita, pinagi sa mga propeta. So karon diri pod sa book of Ezekiel nagaingon chapter 18 verse 9, If he walks in my laws and he has guarded my rights rulings in truth, he is righteous, he shall certainly live, declares the Master Adonai or the Tetragrammaton. So karon klaro kayo nga ang Torah di ay mao kini ang the way, the truth, and the life. Ang instruction, direction nga gihatag nato sa makagahom mao kini ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. So sayop di itong giklaim ni Jesus nga siya daw ang the way, the truth, and the life. Usa to kadakong bakak kay mato diri sa Hebrew Scripture ang Torah mao kuno ang the way, the truth, and the life. So klaro kaayo nga bakak tong nakasulat sa New Testament. So atong basahon diri sa John chapter 8 verse 12 nakasulat, Therefore Yeshua or Jesus spoke to them again and saying, I am the light of the world. He who follows me shall by no means walk in darkness, but possess the light of life. So nagaingon diri nga si Jesus daw mao daw kuno ang light of the world, ang lamdag sa kalibutan. So og atong tan-awon kung miuyon ba diri ang Hebrew Scripture sa Book of Proverbs chapter 6 verse 23 mao kini nakasulat, For the command is a lamp and the Torah a light, a reproof of discipline, a way of life.
So ang Torah di ay dili lang siya the way, the truth, and life, kundi ang Torah maupod ang light. So sayop na pod ang nakasulat sa New Testament nga matod pa sa claim ni Jesus, siya daw ang the light of the world. Pero matod sa Hebrew scripture nga ang Torah is the light. Ang Torah mao ang maghatag kanatog kalamdagan. Mao ang Torah, kay ang Torah mao man ang instruction or direction nga gihatag kanato sa makagahom para mao itong sundon para sa atong saan na to pag panginabuhi o saan na to how do we live our life. So mao ang Torah, ang instruction sa makagahom. So karon diri pa sa uban pang verse sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 ang nakasulat, and of him you are in Messiah Yahushua or Jesus, who became for us wisdom from Elohim, righteousness also, and set apartness and redemption. So nagaingon dere si Jesus kun na mao ang wisdom, maupod kun ang righteousness, ang set apartness, ang redemption. So pati kaluwasan. So righteousness. So tinuod ba kani? So diri sa diri pod sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he made him who know no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of Elohim. So wala daw sala si Jesus, pero gihimo siyang naay sala para maoy mo mutubos sa atua, para mahimo siyang mahimong righteous. So tinuod ka ni nga claim sa New Testament o diri sa kuan pod sa book of Romans. Romans chapter 3 verse 22 mao kini ang nakasulat, and the righteousness of Elohim is through belief in Yahushua Messiah or Jesus the Messiah to all and on all who believe, for there is no difference. So giklaro diri nga si Jesus ang Messiah mao kuno ang righteousness of Elohim or righteousness of God. So ilang ang narrative sa New Testament ilang giingon i-claim nga si Jesus mao kuno ang righteousness. So karon atong tan-awon kung miuyon madiri ang Hebrew scripture. So diri sa book of Deuteronomy chapter 6 verse 24 and 25 mao kini ang nakasulat, and Adonai or the Tetragrammaton commanded us to do all these laws, to fear Adonai or the Tetragrammaton our Elohim for our good always, to keep us alive as it is today, and it is righteousness for us when we guard to do all this command before Adonai our Elohim, and He has commanded us. So klaro kayo diri na ang righteousness di ay mao ang pagsunod sa mga kasuguan, sa laws ni sa makagahom, which is mao ang Torah. Ang mga kasuguan, mga ordinance, ang mao man na ang overall nga instruction, mao ang Torah, ang instruction, direction nga gihatag nato sa makagahom. Si Abraham nahimo siyang righteous tungod sa pagsunod niya sa Torah. Iyang gisunod ang instructions, ang directions kaniya sa makagahom, katong for example katong gisugo siya nga ipa-sacrifice si Isaac. So wala magduha-duha si Abraham. Iyang gibuhat, iyang gisunod ang gisugo niya, gisugo sa makagahom kaniya. So mao to na nakaingon sa mata sa makagahom righteous si Abraham kay iyang gisunod ang Torah. So og diri pod sa book of Psalms, sa Psalms chapter 119 verse 171 to 174 mao kani ang nakasulat, my lips pour forth praise for you, teach me your laws, my tongue sings of your word, for all your commands are righteousness. Your hand is a help to me, for I have chosen your orders. I have longed for your deliverance, O Adonai, and your Torah is my delight. So ang pagsunod ay sa Torah mao'y makapahimong righteous. So kung righteous ka, makaangkon ka, makadawat kag deliverance. So sayop kaayo ang gi-claim sa New Testament, ang giingon ni Jesus na siya daw ang the way,
the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. So, dire sa Hebrew Scripture, klaro man kaayo nga nagaingon nga ang tura sa makagahom, mao ang dalan, ang kamatauran, ang kinabuhi, ang kalamdagan, ang righteousness nga makapabato nato og deliverance, kaluwasan. Karon ang mga anti-believers nagka-claim nga diri kuno sa nakasulat sa John 14 verse 6 nga niingon si Jesus nga I am the way, the truth and the life, no one comes to the Father except through me. Nagkapasabot ko kini nga ang kaluwasan pinaagi lang kang Jesus. So walay maluwas kung dili moagi kang Jesus. Kay siya man ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Wala ko ni makaadto sa God the Father except pinaagi kang Jesus. Karon atong tanawon sa Hebrew Scripture kung sa man gyud ang tinuod nga kabubuton sa makagahom. So diri sa Book of Isaiah chapter 55 verse 7, mao kini nakasulat. Let the wrong forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to Adonai, who has compassion on him, and to our Elohim, for he pardons much. So, mauday ni ang kinahanglang buhaton. Let the wrong forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. So, atong biyaan, ang mga binuhatang dili wala muuyon sa instruction sa makagahom. Nga binuhatang wala muuyon sa Torah. Kinahanglan atong sundon ang Torah para makabaton kay ang Torah mao ang dalan, kamatauran, ang kinabuhi. So kung atong sundon ang Torah, makabaton tag kaluwasan. So there is a Book of Ezekiel sa chapter 18 verse 21. But the wrong, if he turns from all his sins which he has done, and he shall guard all my laws, and shall do right ruling and righteousness, he shall certainly live, he shall not die. O diba? Klaro kayo, dili mamatay, dili maalaot ang musunod sa Torah. Kay ang imong musundon ang Torah, mahimo kang righteous. Kay ang Torah is righteousness man. Torah is the way, the truth, and the life. Maong kinabuhi, dili ka mamatay kung imong sundon ang Torah. Diba? Karon ang mga anti-believers nag-claim nga si Jesus daw nga gihimong perfect nga walay tatsa, walay sala. Mao kuno ang perfect nga makatubo sa tanang sala sa mga tao. Kay perfect man siya. So si Jesus naman daw ang righteous. Kay ang uban ubang mga Christians nga nagatuo nga si Jesus ay God. So kay God siya, so si Jesus ay righteous. Karon atong tan-awon sa Hebrew Scripture kung tinuod ba. So diri sa Ezekiel chapter 33 verse 12, mo kini nakasulat, "And you, O son of man, say to the children of your people, the righteousness of the righteous man shall not deliver him in the day of the transgression. And as for the wrongness of the wrong, he shall not stumble because of it the day that he turns from his wrong. And the righteous shall not be able to live because of his righteousness in the day that he sins." So, dire, ang gipasabot, ang kada usa mauray manubag sa iyang binuhatan. So kung righteous ka, unya later on magbuhat kag nga sayop, so maalaot ka. Diri sa Book of Ezekiel chapter 33 verse 18 and 19. Ang nakasulat diri, when the righteous turns from his righteousness and does unrighteousness, he shall die because of it. But when the wrong turns from his wrongness and does right and righteousness, he shall live because of it. So, klaro kaayo nga kung ikaw righteous,
nya later on mubuhat kag unrighteousness, malaot gyapon ka. Pero kung ikaw unrighteous, supakiro ka, wala ka mosunod sa Torah, pero later on musunod ka sa Torah, nahimo kang righteous, maluwas ka, dili ka mamatay. So klaro kayo nga ang individual siya lang gud ang manubag sa iyang binuhatan. O karon, diri sa book of Deuteronomy chapter 24 verse 16 nagaingon, fathers are not put to death for their children, and children are not put to death for their fathers. Each is to die for his own sin. O diba klaro kayo nga ang matag usa, ang amahan dili silutan sa sala siyang anak, maupod ang anak dili silutan sa binuhatan siyang amahan. Kung unsay binuhatan sa amahan, siya ra po'y manubag. Kung unsay binuhatan sa anak, siya ra po'y manubag. So same goes sa uban nga tao. So si Jesus as righteous, dili siya pwedeng makatubos sa sala sa ubang tao, kay dili man yang sala to, di ba? O dire sa Ezekiel chapter 18 verse 20, the being whose sin shall die, the son shall not bear the crookedness of the father, nor the father bear the crookedness of the son. The righteousness of the righteous is upon himself, and the wrongness of the wrong is upon himself. Diba? So klaro kayo, gi-emphasize diri sa Ezekiel katong naa sa Deuteronomy nga ang matag usa siya lang gud ang manubag sa iyang binuhatan. Kung righteous siya, siya ang maluwas. Kung unrighteous siya, siya na po'y manubag sa iyang unrighteousness. So si Jesus dili siya pwedeng makatubo sa mga sala sa mga tao, kay dili man to iyang sala. So kung magpaka-righteous si Jesus, ang maluwas ra iya kaugalingon ra, dili ang ubang tao, di ba? Karon moingon ang mga anti-believers, ang mga Jesus, Yahushua, Yeshua believers nga nausab na daw ang pamaagi sa kaluwasan. Mao ang God the Father daw nagpadala siyang bugtong anak para maimutubos sa mga sala sa mga tao. Kay righteous man, si Jesus man daw ang righteous. Walay tao daw ang righteous kundi si Jesus. So karon, kung atong basahon ang tibok Hebrew scripture, walay nakasulat nga ang makagaw magpadala og usa ka Misaya nga Savior para maimo tubos sa mga sala sa mga tao. Walay nakasulat. So ang instruction sa mga gahom nga basta kitang tao magkuanta, atong biyaan ang atong mga binuhatan nga sukwahi sa iyang Torah, sa iyang instructions, makabaton tag kinabuhi, makabaton tag kaluwasan, dili ta mamatay. So ang Torah mao na ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang kalamdagan, ang kapagkamatarong, righteousness. Unya karon ang mga New Testament believers, ang mga believers ni Jesus, ni Yahushua, Yeshua, Yahweh, o unsa pa dihang mga pangalan sa anti-Messiah nga Savior, ilang ipamugos nga dili ko na pwedeng ang matag usa, ang matag tao ang mubuhat og matarong para sa iyang kaluwasan, kay wala man kunoy tawo nga righteous. So kinahanglan moagi kita kang kay Jesus sa anti-Messiah para maluwas ta, kay siya makuno ang righteous. So si Jesus ang the way, the truth, and the life. Ug wala kunoy makaadto sa Dios Amahan kundi pinaagi kaniya. So kinahanglan gyud nga si Jesus ang motubos sa atong mga sala, dili kita. Pero klaro man kaayo sa klaro kayo sa Hebrew scripture nga giingon sa makagahom pinagi siya mga propeta nga nakasuwat nga matag usa basta atong biyaan ang atong mga binuhatan nga supak sa iyang kabubuton ug atong sundon ang Torah, atong sundon ang instruction nga gihatag sa makagahom kanato, mahimot ang righteous.
Kay ang Torah mao man ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang kalamdagan, ang pagkamatarong. So kung sundon nato ang Torah, mahimot ang matarong, mahimot ang righteous. So kung mahimot ang righteous, makabaton ta og kaluwasan. Dili ta mamatay. Matud sa giingon sa makagahom. Di ba? Kay ang makagahom niingon diri sa Book of Isaiah sa chapter 55 verse 8, ingon ang makagahom, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares Adonai." Mingon ang makagahom, ang akong una-una dili ang inyong una-una, ang inyong pamaagi dili ang akong pamaagi. So nganong magbuot man ta kung mao toy ang kabubuton nga ang matag usa mao'y mobuhat para mahimong matarong. Karon miingon ang makagahom sa mga Israelita, pinaagi kang propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 43 verse 10 and 11, miingon ang makagahom, "You are my witnesses, declares Adonai," or ang Tetragrammaton, "and my servant whom I have chosen, so that you know and believe me and understand that I am He. Before me there was no El formed, nor after me there is none. I am Adonai, and besides me there is no Savior." Ba, klaro kayo. Besides me there is no Savior. So pasabot, kanang intimisaya nga giingon nilang Savior, peke na nga Savior. Kay ang kuan naman, ang Almighty raman nga naa nakasulat sa Hebrew Scripture, kanang Tetragrammaton, siya raman kuno ang kuan, ang Savior. Ingon siya, "Besides me there is no Savior." Nya karon, matud sa mga inti believers nga si Jesus daw kanang inti Messiah, siya kuno pod ang Almighty. So kung siya ang Almighty, kung si Jesus ang Almighty, so siya nang nagaingon nga besides me there is no Savior. So legit nga kanang inti Messiah, si tinuod yung nga Savior kay kung siya ang Almighty. Karon diri sa Book of Exodus, sa Exodus chapter 3 verse 15, ang nakasulat, "And Elohim said further to Moses, Thus you are to say to the children of Israel, Adonai," or ang Tetragrammaton, "Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitzchak, and the Elohim of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my remembrance to all generations." So klaro kaayo unsay ngalan sa Almighty, sa Elohim ni Abraham, Isaac ug Jacob, kanang Tetragrammaton, kanang pangalan nga Tetragrammaton. Karon bisan kinsa pa nga Bible scholar or Hebrew language expert nga imong pabasahon anang Tetragrammaton, ang basa na dili gid Jesus. Layo kayo sa Jesus. Mas duol-duol pa siguro kung moingon silang Yeshua. Pero kanang Tetragrammaton dili man na Yeshua. Layo kayo ang basa ana. So pasabot, ang Almighty, ang Creator nga nakasulat sa Hebrew Scripture, ang Elohim nga naghatag og Torah, dili na si Jesus. Unya, ang Elohim niingon man siya nga siya ra kuno ang Savior. So kanang inti Messiah nga si Jesus, si Yahusha, Yeshua, Yahwasay, peke na nga Savior. Peke po na siya nga Almighty. Ilahi man niyang ngalan. Diba? So karon adto kita motuo sa mga Israelita, sa mga Hebrews. Kay sila man ang witness. Sila man ang gipayalan sa makagawom, sila man ang gihatagan sa Torah, sa instructions. Sila man ang guardian sa Torah. So dili ta mutuo sa mga Grego nga writer sa NT.
Kay dili man silang piniling katawan sa makagahom. Ang piniling katawan sa makagahom ang banay, ang mga anak ni Abraham. Diba? Diri sa book of Genesis, sa Genesis chapter 18 verse 19. For I have known him, so that he commands his children and his household after him, to guard the way of Adonai, to do righteousness and right ruling, so that Adonai brings Abraham what he has spoken to him. So ang mga children ni Abraham, sila ang guardian sa Torah, sa the way, to do righteousness. So adto ta motuo nila. Unsa maning gisulti o gi-promise sa makagahom kay Abraham. O diri sa book of Genesis gyapon sa chapter 12 verse 2 and 3. And I shall make you a great nation, and bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. And I shall bless those who bless you, and curse him who curses you. And in you all the clans of the earth shall be blessed. O diba? Apil ta ng tao, apil ta ng races, nations. Tungod sa righteousness ni Abraham, sa pagtuman niya sa Torah, gibless sa makagahom ang banay ni Abraham. So mao na karon ang mga anak ni Isaac, anak ni Jacob. Si Jacob nahimong pangalan niya Israel. Mao na mga Israelita. Sila ang guardian sa Torah. So adto ta motuo nila. Di ba? O sa Genesis chapter 26 verse 5. Because Abraham obeyed my voice and guarded my charge, my commands, my laws, and my Torah, or ang Torah. Maunang hinungdan nga gibless si Abraham, kay righteous siya sa mata sa makagahom. Righteous siya kay nisunod siya sa Torah, sa instruction sa makagahom. So maunang kinahanglan mosunod sa Torah, dili sa mga peking narrative sa Greek Bible, sa Greek New Testament. Kay diri sa book of Deuteronomy chapter 29 verse 29, mao ni nakasulat, the secret matters belong to Adonai, the Tetragrammaton, the Almighty, our Elohim. But what is revealed belongs to us and to our children forever, to do all the words of this Torah. Oh, klaro kayo. To do all the words of this Torah, all the words of this instruction, this direction. So ang gihatagan na ang mga Hebrews, ang mga Israelita. Pero sila man ang witness, sila ang light of the nations. So sila, ang mga Israelita, sila ang mag-guide sa atua nga dili Israelita. So adto ta mo sunod sa mga Israelita. Katong mga Israelita nga matumanon sa Torah. Kay naman po Israelita nga pasaway, wala mo tuman sa Torah, wala mo sunod sa Torah. So atong sundon katong mga matarong Israelita, katong misunod gyud sa Torah sa makagahom. So klaro kaayo nga kanang mga nakasulat sa New Testament, katong giingon ni Jesus, nagingon sa Intimisaya nga siya daw ang the way, the truth, and the life. Siya daw ang light of the world. Siya daw ang righteous. Siya daw ang Savior. Katutanan puro to bakak. Kay klaro man kaayo nakasulat sa Hebrew Scripture. Klaro kaayo sa mensahe gikan sa makagahom sa Almighty, pinagi siya mga propeta. Sa gisulat sa mga propeta dinha sa Hebrew Scripture nga nagaingon ang Torah nga gihatag sa makagahom. Maunang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang kalamdagan, ang pagkamatarong. So kung ikaw matarong, makabaton kag kaluwasan, deliverance, dili ka mamatay. So wala sa Intimisaya ang tanan katong the way, the truth, the life, the light, the righteousness, salvation, deliverance. Wala to. Ang tanan nasa Torah. Kay kung musunod ta sa Torah, mahimot ang righteous. Kung righteous ta,
dili ta silutan sa makagahom. Nagaantag baka baton tag kinabuhi. O karon mga higala, kung gusto natong musubay sa matuod nga dalan, sa labing makagagahom, sa iyang kamatuoran, aron makabaton tag kinabuhi o kalamdagan, aron mamahimot ang matarong sa iyang atubangan, kinahanglan gayud nga atong pagasundon ang iyang tura, ang iyang mga instructions, ang directions, ang tura nga iyang gihatag sa iyang mga piniling katawhan. Mao kini ang atong pagasundon. Ang tura nga maitalamdan aron makabaton tag tinggas nga kinabuhi. Mga higala, daghan kayong salamat sa paglantaw. Aning akong giambig kaninyo ng mga pulong gikan sa labing makagagahom. Shalom.